Mga kois, medyo maigsi ang ating video pero para updated tayo, kalalabas lang ng Kabanata 15. Kaya ituloy natin ang kwento ng ating bida. Handa nang harapin Irene ang Peking Blood Demon, ngunit bago yun, ito ang kasaysayan. Nagsimula ang lahat ng matuklasan ng mundo ang pagkakaroon ng dungeon. Nagsimula ang mga pag-atake ng gate sa buong mundo, na nagbanta sa pagkawasak ng sibilisasyon. Ang sangkatauhan ay nailigtas ng mga tao mula sa ibang mundo, mga superhuman na manlalaro na nagsimulang lumitaw sa mga tao sa Earth. Gayunpaman, ang mga manlalaro na ito ay hindi maihahambing sa mga naninirahan sa mga sinalakay na mundo na nakipaglaban sa mga misteryosong nilalang sa loob ng maraming siglo. Sa huli, nakayanan ng mundo ang kanilang intervention. Ang yun ang kumokontrol sa rehiyon ng Asya, habang ang Einhart naman ang naghahari sa mga teritoryo sa kanluran. Ang mga puwersang ito ay naghati sa mundo, nagpapakita ng kanilang impluwensya. Ang yun, na naging dominasyon sa karamihan ng lupain ng South Korea, ay nagtiyak na ang Blood Sect ay maingat na itinago ang kanilang pasukan mula sa kanilang mapanuring mga mata. Tinanong ni Irene kung ang pasukan ay dapat na magkahalo sa mga umiiral na istruktura, itinuro ang isang pinto sa pampang ng ilog Bakhan, at nagtanong kung palagi na itong nandoon. Sumagot si Yuna na sa tingin niya ay hindi dapat masyadong ordinaryo ang pinto ng Blood Demon Fortress, kaya nagdagdag siya ng kaunting flair. Tinanong ni Irene kung sinusubukan man lang niyang itago ito. May kumpiyansa niyang ipinaliwanag ni Yuna na ang pag-abot sa locus yung iyon ay nangangahulugan ng paglampas sa lahat ng mga bitag at mahiwagang hadlang ng Blood Sect, kaya wala nang pangangailangan na itago ito. Ipinagmamalaki niyang ipinahayag na sa mga naninirahan sa iyon, si Irene lang ang nakarating doon. Pagkatapos ay tinanong ni Yuna kung ito ba ang unang pagkakataon ni Irene sa mundo ng iyon. Sa kanyang pagkagulat, sumagot si Irene na siya ay narito na noon. Napahanga, sinabi ni Yuna na wala siyang inaasahan kundi iyon, dahil siya ay naging pambihira kahit noong siya ay isang manlalaro pa lamang. Misteryosong sumagot si Irene na marahil kung nabuhay siya tulad ng lahat, hindi sana naganap ang mga bagay sa ganitong paraan, na nag-iwan kay Yuna na nalilito. Sinabi niya na huwag na lang pansinin iyon at inutusan siyang buksan ang pinto, na agad naman niyang ginawa. Inilagay ni Yuna ang kanyang kamay sa gate, pinakawalan ang kanyang kapangyarihan ng demonyo upang buksan ito. Tahimik na nanood ang grupo habang nagtatrabaho siya. Sa huli, nagtagumpay siyang buksan ang gate at binati siya papasok sa Blood Demon Fortress. Nang tumawid si Irene, nagulat siya sa nakita niyang sobrang kahirapan at pagkasira ng lugar. Nabigo, nagkomento siya na kahit narinig na niya na ang mga bagay ay nasa pagtanggi, hindi niya inaasahan na ganito kasama ito. Nahihiya, ibinaba ni Dobek ang kanyang ulo, at humingi ng paumanhin si Hanel para sa kalagayan ng fortress. Humarap si Yun kay Yana at tinanong kung ano ang posibleng dahilan ng ganitong kalagayan. Ipinaliwanag ni Yana na ang mundo ng Yun ay isang piraso ng isang nawasak na mundo. Upang mapanatili ito, kailangan ang sustansya, mga mapagkukunan tulad ng mga magic stones para sa mga halimaw o mga gate core. Sinimulan niyang ipaliwanag kung gaano kalawak ang fortress, kahit na kumpara sa ibang bahagi ng mundo ng Yun, ngunit pinutol siya ni Irene, na itinuro na ang laki nito ay nangangahulugan na mas maraming sustansya ang kinakain nito. Idinagdag niya na ito ang paliwanag sa pagiging desperado ng sect na mag-recruit ng mga tagasunod, na malungkot na kinumpirma ni Yana. Tinanong ni Irene kung bakit ang Kang Guild, bilang isang malaking korporasyon, ay hindi nagtuon ng pansin sa pagkolekta ng mga magic stones. Ipinaliwanag ni Hall na ang pagiging masyadong kapansin-pansin ay maaaring maglagay sa panganib sa sect. Kung ang isang guild tulad ng Volcano ay matuklasan ang pasukan ng Blood Demon Fortress sa kasalukuyang kalagayan nito, imposible na garantiya ang hinaharap. Idinagdag ni Yuna na habang iyon ang isang dahilan, ipinagbawal din ng mga elder ang pangangaso ng mga gate monsters. Hindi makapaniwala, tinanong ni Irene kung anong uri ng kalokohan iyon. Ipinaliwanag ni Yuna na ang mga elder ay nag-aangkin na lumalabag ito sa mga batas para sa mga tagasunod ng dakilang Blood Demon na mangaso ng mga simpleng hayop. Nabigo, hinampas ni Irene ang kanyang noo at nagpahayag na kailangan ng isang masusing paglilinis. Humarap kay Dobek, tinanong niya kung sang-ayon si Dobek. Agad na sumagot si Dobek na hindi, na ipinaliwanag na hindi niya kailanman sinuportahan ang mga ganitong ideya at nagtatag pa nga ng isang guild sa panlabas na mundo upang ipagpatuloy ang kanilang mga aktibidad. Bigla, lumitaw ang isang lalaki at inihayag ang kanilang pagdating.
Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Blood Sword Captain Jong Jizo at ipinaliwanag na ang kanyang unit ay inutusan na ihatid sila sa Blood Demon Fortress. Nagduda, hinugot niya na ang kanyang espada at itinutok ito sa mga Blood Sword, tinatanong kung balak nilang dalhin sila ng puwersa. Kalmado namang sumagot si Jizo na sinusunod lang nila ang mga utos ng Blood Demon. Pinakawalan ni Hall ang kanyang apoy at nagtanong kung sa tingin nila ay kusang loob siyang pupunta. Bumantong hininga, hinugot ni Jizo ang kanyang espada, sinamahan ng kanyang unit. Handa nang lumaban sina Yuna, Hall, at Dobek, ngunit bigla siyang nagsabi sa kanila na huminto, na nagulat sa lahat. Hinarap siya ni Yuna sa pagkagulat, ngunit kalmado niyang ipinaliwanag na dahil naglakbay ang mga Blood Sword para ihatid siya, maaari na rin siyang sumama. Naglakad siya pasulong at sinabi sa grupo na huwag matakot at sumunod, na nag-iwan sa kanila na nalilito ngunit sumunod. Ilang sandali lang, nakarating sila sa Blood Demon Fortress. Ang mga mata ni Hall ay nahulog sa Peking Lord, na nagtatapos sa kanyang pag-iisa sa pagsasanay. Napansin na ang Peking Lord ay mas malakas kaysa dati, naging maingat si Hall. Isang lalaki sa tabi ng Peking Lord ay inakusahan si Hall ng pakikipagsabuatan laban sa Blood Demon, tinatanong kung paano siya, isang taong naglilingkod ng pinakamalapit sa Blood Demon, ay maaaring magtaksil sa kanya. Kalmado namang sumagot si Hall na hinahanap lang niya ang tunay na Blood Demon, na nagalit sa lalaki at sa iba pang mga elder. Sumigaw ang mga elder na ang mga ganitong pag-aangkin ay blasphemous, na hinihingi na malaman kung anong kalokohan ang ibinubulong ni Hall. Hindi nag-aalala, sinabi ng Peking Lord na nakakaakit iyon at tinanong kung mayroon talagang ibang Blood Demon bukod sa kanya. Nagpalitan ng nag-aalalang sulyap ang mga elder, ngunit idineklara ng Peking Lord na perpekto ang timing. Inamin niya na naabot niya ang isang pader sa pagsulong ng kanyang Blood Demon art at inihayag ang kanyang intensyon na sipsipin ang lakas ni Iron upang umakyat bilang Blood Demon God. Nagulat sina Hall at Dobek. Ang kanilang pagkagulat ay nahalo sa takot. Isang elder ang nagutal, pinupuri ang karunungan ng Peking Pen 1 at nag-aangkin na kung siya ay magiging Blood Demon God, malulutas ang lahat ng problema. Hindi nag-aalala, itinanggi ni Iron ang ideya bilang kalokohan, na nagulat sa lahat sa bulwagan. Pagkatapos ay direktang hinarap niya ang Peking Pen 1 sinabi sa kanya na tumigil sa pagbubulong ng mga kalokohan at bumaba upang maipakita niya kung gaano siya kahabag-habag. Nawala ang kalmadong kilos ng Peking Pen 1 at nag-alab ang galit sa kanya. Dinurog ng Peking Pen 1 ang sandalan ng kanyang trono sa galit, pinakawala ng isang makapangyarihang aura ng tunay na dugo habang hinihingi niyang malaman kung ano ulit ang sinabi ni Iron. Abang-abang lang mga koys sa panibagong chapter. Maraming salamat sa inyo mga koys. Shoutout sa ating mga subscriber at mga nagko-comment. Kudos mga koys.